Hello again mga ka-bakers! I'm Anne of Bake Haven and I'm your baker for today. So mga ka-bakers, meron po ulit akong i-share sa inyong recipe for today na alam ko namang magugustuhan ninyo. So I'm going to share with you our Cinnabons recipe. Ayan. So since may pa-order po kasi tayo ngayon, i-share ko na rin po sa inyo. So again, ipa-flash ko ulit yung ingredients and then i-screenshot nyo na lang siya. And don't worry, at the end of this video, ipa-flash ko ulit para hindi nyo makalimutan. So here are the ingredients. Alright, so without further ado, let's start baking! Una po natin gagawin is we're going to melt the butter. Then, transfer po natin yung butter in a bowl. And then, iset aside muna natin. And we're going to heat naman po ngayon yung ating milk. Bantayan lang po natin yung milk natin na hindi po siya mag-boil. Yung maging lukewarm lang siya para po sa ating yeast. And then after that, we're going to transfer it sa ating lagayan para po lagyan natin ng sugar, kahit 1 teaspoon na sugar. And then we're going also to put na our yeast. So baka magtanong kayo, bakit kailangan lagyan ng sugar? Kasi kailangan din ng pagkain ng ating yeast para mag-bloom siya. Yan. And then, we're going to mix it. And let's set aside the yeast and the milk mixture for 5 minutes. Hanggang mag-bloom po yung ating yeast. Now, let's get our butter. And then, we're going to add the salt, the sugar. We're going to mix now our eggs. And then, let's just beat it hanggang well combined na siya. Hanggang ano na, okay na yung texture niya na something like this. Then, we're going to add half of our flour. Half lang muna para hindi masyadong mabigla yung ating mixture. So, yan muna yung ating imi-mix. Sa pag ganito na siya, pwede na nating i-add yung ating yeast. And look at it mga ka-bakers, so nag-bloom na siya. So yan yung sinasabi ko sa inyo. Pag hindi nagganyan yung ating yeast, hindi aalsa yung ating dough later on. So it's very important. Kailangan nating bantayan yung ating yeast na magiging ganun yung itsura niya bago natin ilagay sa ating mixture. Then after that, we're going to replace yung ating bitter kasi parang gagawin na natin siyang dough at medyo malagkit na ito. So, hindi ko kasi siya kinakamay, ginagamitan ko lang ng ganito. So, yan guys, kapag ganyan na siya and sticky na siya at na parang elastic na yung ating dough, parang ano na siya. Ayan, so basta ganun na yung consistency niya, then pwede na tong hanguin para i-transfer natin sa isang malinis na bowl para doon na natin siya hayaang mag-rise. Yan guys, so kung makikita nyo, medyo sticky siya, pero hindi siya yung nag-i-stick talaga sa kamay. So, pwede na natin itong i-transfer sa malinis na lagayan. And then, we're going to shape it like a ball. Tapos wag na natin siyang lalagyan pala ng oil or butter, basta halaan niyo na lang na ganyan. And then takpan na lang natin siya ng cling wrap. So after natin malagyan ng cling wrap, isa-set aside natin to hanggang mag-rise. Pwede natin siyang ilagay sa loob ng oven. So, while waiting, i-prepare naman na natin yung ating cinnamon filling. So, paghaluin lang natin yung ating sugar at saka cinnamon powder. And then, we're going to mix it until well combined. So, kapag ganyan na siya, iset aside muna natin for later on. And then, we're going to get na our dough. And ito na siya.
Taren, yan yung favorite part ko talaga pag ginaganyan ko na yung dough. At kinukuha ko na siya sa ating bowl. And then, i-transfer lang natin siya sa ating malinis na mat. Yan. O kaya naman sa ating table, basta malinis lang siya. And then, ako kasi ginagamitan ko ng ganyan kasi may mga measurement na dyan. So, hindi na ako mahihirapan na mag-measure. So, ganyan lang guys. I-flat lang natin siya. Bale, yung size na ating gagawin is 15 by 18. Ganyan. Kasi sa 15 by 18, makakagawa tayo ng tig to 2 inches na cinnamon roll, which is 9 pieces yung magagawa natin. Yun yung in-order sa akin, 9 pieces per box. Kaya saktong-sakto itong aking mixture sa 9 pieces. So after that, ilagay na natin muna yung butter. By the way guys, yung butter natin is dapat siya softened. Okay? So softened yung ating butter and then spread it out. Ganyan lang kasimple. And then, after that, ilagay na natin yung ating cinnamon powder with sugar. So, ito talaga yung nagpapasarap ng ating cinnamon. A friend of mine suggested na mas masarap kung mas maraming cinnamon. Shout out kay Ma'am Ads. Salamat po sa inyong suggestion, Ma'am. So, yun po. Dinamihan na natin siya ng cinnamon powder and the result was satisfying. Di naman talaga, tagang lasang-lasa mo naman yung cinnamon. Okay, so i-roll lang natin siya ng ganyan and dahan-dahan lang kasi medyo sticky. Pwede din natin lagyan yan ng flour habang niro-roll. So, yan, tig to 2 inches na yung sinusukat ko dyan guys kasi yun yung ating size ng ating cinnamon roll. 2 inches talaga yung ginagawa ko. Kaya, medyo malalaki siya. Yan. So, wag niyo pong kakalimutang lagyan ng butter yung ating baking pan para pag nag-expand siya, hindi siya mahihirapan. Yan. Tsaka, isang reason na rin yan is para habang naluluto, kumakapit yung butter sa ilalim. At mas masarap ulit yung ating cinnamon roll. So, yan guys. Ayus-ayusin lang natin konti para pag nag-expand yan, hindi siya yung pangit naman yung shape niya. Madalas kasi, pag hindi mo inayos, yung dulo niya, mag-o-open yan. So, dapat ayusin natin. Then, we're going to put a cling wrap para mag-rise siya. And then, takpan natin siya ng towel. And after that, gawin na rin natin yung ating icing mixture. Ito yung ipapaibabaw natin. So, ihalo lang natin lahat ng ingredients for the icing like the cream cheese, the butter, the confectioner, sugar, and of course, the vanilla. And then, medyo durugin lang natin ng konti kasi sa akin, guys, ang hirap niyang i-mix kapag ginamitan ko siya ng mixer. Medyo tumatalsik-talsik kasi. Kaya, ganyan, durugin ko muna and then, i-mix na natin. Then, kapag ganyan na, ilalagyan natin yung whipped cream. And then, start whipping it. Okay, so yan na po yung ating pang-topping. Ang sarap niyan. Ayan na siya, nag-rise na po yung ating cinnamon roll. And then, ready to bake. So, ating i-bake yung ating cinnamon roll for 20 minutes at 175 Celsius. Yan. So, yung oven ko kasi walang fan. Kaya Celsius yung yung temperature niya. Ayan na guys. Ayan na yung ating cinnamon. So, ang gagawin natin dyan guys, palamigin natin para hindi mahirap ilagay yung pang-ibabaw natin. Ayan guys. So, nag-cool na yung ating cinnamons. Okay. So, tanggalin na natin siya dito sa bake pan para malagyan na natin siya ng toppings. Okay? So, meron pa siyang syempre, pa-topping. Yan. Medyo lang, meron lang tayong dito, challenge sa pagkuha ng ating cinnamons kasi dikit-dikit sila guys. So, you have also to be careful na hindi masira yung ating
shape ng ating Cinnabons. Yan. Para syempre, pag nilagyan natin ng filling, yan. So, ito yung filling natin kanina na ginawa natin, guys. So, lagyan na natin. Habang medyo warm pa, just spread it like this. Kung type nyo namang lagyan ng i-pipe, yung yan sa piping bag, tapos i-pipe nyo or yan nyo na parang icing sa ibabaw. It's up to you guys. Pero kasi pag cinnamon rolls, usually ganito lang ang ginagawa natin sa ibabaw. Pero kung gusto nyo namang pagandahin, then pwede naman po. Pwede naman tayo maging creative pwede naman tayo maging creative. Anything will do. Yan. So, lagyan lang natin siya dyan. So, ganito na siya. Kuha ulit tayo ng isa. And then, the rest, ganun pa rin yung gagawin natin, guys. So, ito lang. Medyo lang talaga. Mahirap tanggalin kasi talagang napaka-soft niya and chewy. Kaya ganito siya. Tapos, yan. Tingnan nyo naman, oh. Soft yan, guys. Napaka-soft. Alright, so, gawin ko siya the rest. So, gawin ko the rest of our cinnamon. And then, I hope, guys, try nyo din this one at home. I hope you'll try this at home. And then, just leave a comment kung ano po yung suggestions or masasabi nyo sa ating Cinnabons or the cinnamon buns recipe. Okay, pwede nyo po siyang ipangregalo at pwede nyo rin siyang ibenta. Alright guys, so I'll say goodbye for now and then I'll see you again soon. Bye guys! Thanks for watching. And here again is our recipe. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Thank you mga ka-bakers!